New Year, New Office. Bumili ako ng bagong table kasi ito temporary lang, maliit lang. Hindi ko na ginamit yung table ko before na ginagamit kasi kailangan ko pang magdugtong doon ng isa pa para malagay lahat ng gamit. Malaki kasi yung monitor ko tapos malaki speaker. Bumili na akong bago. Dumating na nga pala yun kaya assemble na natin ngayon. Ito yung monitor ko, 27 inches kasi yan. Tapos speaker ko, temporary table. Ito 24 inches na monitor. So yan, masikip eh. Maliit lang kasi. Kasi ito na. Ito yung in-order ko sa Shopee. In-order ko lang yan. Assemblein natin ngayon. Medyo mabigat din. And ito kasi yung pinakamahaba. 160 yung haba na yan. Pinili ko na yung pinakamahaba. Yung dati kong gamit, custom lang yun na computer table. Hindi ko pa alam nun, nakakailanganin ko pala ng mahabang table eventually. Habang na-upgrade yung setup ko. Inisip ko, bibili na lang ba ako ng table na yung ordinary lang. Kaso baka hindi siya pwedeng pag-ipitan nung monitor mount, yung pa-clamp. Kaya isipan ko, try natin to. Ito specific talaga to na computer table. Dahil ito ay standing desk. Na Shopee lang, para medyo affordable lang. Kung maganda ba ang table from Shopee, malalaman natin. Yan, nabuksan ko na. Secure naman yung packaging niya. May balot naman. May mga styro. Ito yung pa siguro. Saan kaya yung manual? Ito yung kanyang power brick. Electric siya. Standing desk. Kailangan niya na supply. Hindi ko sure kung pa ito. And ito, plastic. Ito ay mga hardware tools. Paa, andyan na. May kasama pang ganito. Lagay ng inumin. Yan, meron pa niyan. Lagay ng headphone. Nandito yung pinaka-motor niya. Ito yung isang leg niya. Then, ito yung kanyang buttons. Nahanap ko yung manual, di ko makita. Ito pa, mga bakal. Ay, ito pala yung manual. Ito pala yung manual. So, pag-aralan muna natin kung paano. Kaya nagtataka ako, parang medyo hindi wide yung kinalabasan. Bali, 2-piece pala siya. Yan, pagdudugtungin mo. Ito, dalawa siya bali. Yan. Kailangan mo siyang pagdugtungin. May manual naman, isang page lang. Tingnan natin kung magagawa natin. Mukha naman siya madali. Mabigat din. May butas dito. Kailangan ilagay din yung palaman. Ito yung magdudugtong dyan sa dalawang board na yan. Yun. Dikit naman sila. Tapos, meron pa ditong support na need ilagay. Bakal siya. May tools na nga pala siya nakasama. Allen, tsaka screwdriver. Kung wala kayong tools, hindi na kayo mag-aalala na baka di nyo mabuo kasi may kasama na siya. Ito pala yung brace ng paa. Sa kabila, ganun din. I-bolt lang natin. Allen na to. Allen head na yung ginagamit dito. At meron na nga tool na kasama. Sa kabila, ganun din. Ito naman paa, yung kakabit natin. May motor. Then, brace na siguro. Ito naman paa. Support niya. Tapos meron pa nito. Dito siguro yan. Dapat pala nakalagay yung nut. Para te-thread to. Dapat nakalagay yung nut. Suksok mo lang. Tapos yung may pagtetredan na to. Bali, eto, pang-adjust na rin to ng taas. Minor adjustment para mapantay mo yung paa niya. Hindi ka na naglalagay ng ano dito sa ilalim. Hindi ka na maglalagay ng karton, gano'n. Tapos, syempre, kasi dito, naka-recess yung ano. Etong ulo ng bolt dito, so yun din yung pang ano dito. Para pantay lang siya. Ito naman, ang ating ikakabit. Paano kaya to? Ito ang walang instruction. Pero sana tama yung gagawin natin. Yun. Tapos, te-thread mo. Yun naman pala eh. Yun, okay na. Nasaksak na lang siya. Tayo ko na. Kita nga lang yung tugtungan niya. Testingin na lang muna natin kung gumagana. Saksak natin. Kabit muna natin tong kanyang control. Dahil nga meron siyang hati sa gitna. Hindi siya solid na one piece. Nag-aalangan ako sa kakayahan niya na i-handle yung load ng nakaklamp na monitor dito. Lalo 27 inches pa yung gamit ko. Masyado mabigat yun. Eh hindi pa naman to solid one piece. Peplex pa siya. Yun lang. Testingin na natin kung gumagana ba siya. Sinaksak ko na.
So, may display dito kung gaano kataas. Up, down, 1, 2, 3. Tapos, set yung button mo. So, pag pinindot mo to, isang pindot, hindi. Tumitigil pala siya. O hold mo pala dapat siya para umangat siya ng kanya. Tapos, yun yung mga preset niya. Pwede mo naman baguhin. Pinakamababa yung 1. Umangat naman siya. Hindi naman siya maingay. Sa to yan Pero parang sasagad 100. Pag tindri ko pa kaya. May aangat pa kaya. Uy, mayroon pa Pataas pa siya. Ito, nakaset na ng 3. Pag nakadikit naman siguro to sa pader, hindi na siya magwawabol. Medyo misleading lang kasi may nakikita ako na ganito na may butas para sa cable. Ito wala siyang butas. Pag binaba ko ng 2, pero mataas daw yung nito rating ng load. Yun nga lang, parang nag-aalangan ako. 72. Pinakamababa. Pag nakaupo ka, sakto yan. 100. Nakatayo. Ito yung sakto kong nakatayo, 100. Pinakasagad niya. 120. So, pang mga matatangkad. So, hindi advisable sa akin to kasi nakabend na yung sagad na yun. 120. Okay, gumagana. Kung naghanap kayo ng budget standing desk, baka ma-consider nyo din to. Okay naman. Yung kapal ng kanyang 15, tulad ng sabi dun sa posting, sa listing, meron lang talagang dugtungan na hindi ko alam kung matatago pagka nalinis to. White pa naman tong gamit ko. Siguro kung itim, hindi siya kita. Magde-desk pad na lang din ako dito. Etong 160, sakto to para sa use case ko. Makakapag dalawang monitor pa siguro ako. Yun lang, yung clamping lang dito. Ewan ko ba kung kakayanin nito. Naninipisan ako pero parang solid naman siya. Hindi naman siya yung ampaw sa loob. Yan, lagay ko lang dyan sa link kung saan ko nabili. Tingin lang din kayo. Marami pa ibang mga seller pero yun yung napili ko. Pinakamura. Tapos safe naman dumating. Walang sira, walang kulang na pyesa. May labis pa na isang tornilyo. Tapos ito yung dalawa pang tornilyo para makabit to. Dito, tsaka dito. Yan, dulo-dulo. Siya pwede ikabit. Para meron kang kabitan ng inumin, di ba? Hindi may papatong dyan. Pero ito naman, pwede mo naman ito patungan ng basa. Waterproof naman siya. Ayan, kabit na. So ayan, na-setup ko na. Saktong-sakto lang. Saktong-sakto lang yung lapad ng table para sa akin. Nalagay ko yung speaker ko na dalawa. Tapos nakagitna to sa akin yung 27 inches ko na monitor. Meron pa akong maliit dito. Mga cable, work in progress. Pero ayan, sa ilalim, diningit ko lang yung doon, power strip. Siya, work in progress yung cable management. And naglagay nga pala ako nito. Bakal to para additional na ikaklamp. Hindi kasi itong 15mm lang na to. Isip ko kasi nung una, baka ako yung bigat nung pag-clamp yung monitor is i-twist yung kalahati nitong table. Kasi yan, hati nga siya. Papaganon. Hindi naman pala. Bali, since nakaganyan nga yung monitor, medyo nandito yung bigat niya, naka-forward. So, yung puwersa niya papaganon, dinidikit niya to lalo. So, okay lang naman pala, naka-clamp. Pero siguro, okay na, hindi na ako magka-clamp ng iba pang monitor. Hindi na ako magdadagdag. Kasi ayan, manipis lang siya. Eventually, ito pwede naman tong i-upgrade, itong tabletop na ito. Tapos gagamitin mo lang din naman itong mga paan ito, i-bolt mo lang. Pwede yan in the future. Pero yan, gagamitin ko muna siya pag etong setup na to, standing desk. So hindi na tayo laging nakaupo. Saktong-sakto para sa mga laging babad sa kanilang PC, sa trabaho nila. So yan, pag mag-edit ako nakatayo lang. Kaya healthy living. So mas healthy yung ganun. Sa back, sa posture, tsaka sa health, sa overall health mo. So kung naghanap kayo ng standing desk, baka makonsider nyo ito, mura lang to. Nalagay ko sa description kung saan ko nabili. May iba't ibang sizes, iba't ibang haba, iba't ibang kulay ng tabletop. Madali lang naman siyang i-assemble. Hindi mo na ako nababother sa wobble niya. Medyo mabigat nga yung setup ko. Pero okay lang. Secure naman siya. Yun lang.